Nagpapatuloy ang rescue at relief operation sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur. Bukod sa baha, pahirap din sa mga rescuer ang mga inanod na sasakyan na nakahambalang sa kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ilang araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine, ganito pa rin ang sitwasyon sa maraming munisipalidad sa Camarines Sur. Sa eksklusibong drone shots na nakalap ng News 5, makikita kung paano nagmistulang dagat ang ilang bahagi ng San Fernando at Milaor, ang dalawang munisipalidad malapit sa Naga. Hanggang ngayon, problema pa rin ang transportasyon. Ang mga sasakyang tinangay ng baha nakahambalang pa rin sa gitna ng kalsada, kaya ang mga rescuer hirap na hirap makausad sa Naga. Ang mag-asawang senior citizen na ito sa San Fernando, isa sa mga unang na-rescue ng Red Cross. Kwento ng kanilang apo, lampas tao na raw ang baha sa kanilang bahay, kaya't nagbayanihan sila para makakuha ng responde. Nagantay kami ng rescue doon sa may tulay, hindi kakayahin. Matanda na sila eh. Kung ako kaya ko. Ang senior citizen rin na si Aling Zenaida, isa sa mga nai-rescue ng amphibian vessel kahapon. Kasama ang batang apo, 2 araw na raw silang stranded sa bus patungo sa Naga. Walang liguan, bihis-bihis lang. Kasi may bata, malaki ang ilog. Sa boundary naman ng Naga at Milaor, bangka ang pangunahing sinasakyan ng mga residente. Pero dahil sa gastos, ang ibang galing Naga, mas minabuti ng maglakad na lang para lang makabiyahe. Doon sa nirescue namin, lampas tao pa sa Kamaligan. Oh. So mahirap dumaan talaga? Oo, mahirap dumaan. Bakit? Bakit mahirap? Walang nagre-rescue eh. Yung mga rescue team palaging busy. Kaya nagsarili na lang kaming rescue eh. Ayon sa Philippine Red Cross, nasa 68,000 ang bilang ng mga pamilyang apektado. May katumbas yan na nasa 300,000 na katao. Patuloy raw ang pagdadagdag nila ng mga rescue equipment at mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot para sa mga binaha. Kasalukuyan na rin silang nagsasagawa ng operations para sa 32 pang ibang mga probinsya na naapektuhan ng bagyo. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.